Masdan mo ang ating bayan, anong iyong nakikita? May dapat bang malaman ating pag-usapan? Masdan mo ang iyong kapwa, anong iyong nakikita? Luha ba o ligaya ang nasa kanilang mga mata? May nakikinig sa'yo kapamilya, nagmamalasakit sa tuwi-tuwi na. DZMM, Radyo Patrol, 6:30, nagbabalita, naglilingkod, saan man sa buong mundo. DZMM, Radyo Patrol, 6:30, tapat at totoo, naglilingkod sa'yo, oh Pilipino. Pagulong ng mithi, sigaw ng inyong damdamin, dinig ng pag-asa, pag-ibig at pagkakaisa. Malayang nagbabalita at naglilingkod, iba't ibang tinig natin ang dinadala ng hangin. Karamay ka sa iyong pagsisikap, kasabay mo sa iyong mga pangarap. Inyong tulay, inyong kamay, kapit araw, kapit kamay, saan man. DZMM, Radyo Patrol, 6:30, nagbabalita, naglilingkod, saan man sa buong mundo. DZMM, Radyo Patrol, 6:30, tapat at totoo, naglilingkod sa'yo, oh Pilipino. Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musni at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balita Patan! Balita Patan! Sa DZMM Radyo Patrol sa Eastern at DZMM Teleradyo. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Eastern. Balita Patas. Sina Peter Musni at Rica Lazo sa Balita Patan. Balita Patan. DZMM Balita ngayon. Maga mga kaserbisyo, halos 170 ektarya na ng tubuhan ang napinsala ng red-striped soft-scale insects o RSSI infestation sa Negros Occidental. Sabi ni SRA Administrator Luis Pablo Ascona, mahigit 100 magsasaka na rin ang apektado ng infestation. Unaan niyang namataan ang mga insekto sa Hilagang Negros pero kumalat hanggang timog na bahagi ng probinsya dahil bumiyahe ang mga magsasaka bunsod ng anihan. Tiniyak naman ng SRA na tumutulong na ang Department of Agriculture para mapigilan ng infestation. Sa ibang balita, mahigit 300 pamilya sa ilalim ng 4Ps ang gumraduate na sa programa. Narito ang kumpirmado, siguradong balita. Hatid ni Nico Bagsik. Nico. Rika, masayang binalita ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na 381 na pamilyang benepisaryo ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps mula sa probinsya ng Palawan ay opisyal nang nakagraduate sa programa. Ayon sa DSWD, naabot na ng mga pamilya ang self-sufficiency level. Ibig sabihin, unti-unti na nilang naiahon ang kanilang pamilya sa kahirapan dahil sa pagsusumikap sa buhay. Hindi na rin sila nako-consider na poor o mahirap na base sa batayan ng programang 4P. Dahil sa pag-graduate ng 381 na pamilya sa programa,
381 din na mga bagong pamilya na nangangailangan ng tulong ang may sasama at may dadagdag bilang benepisaryo ng 4Ps. Dalawa naman sa mga anak ng dating pamilya sa ilalim ng 4Ps ay nakapagtapos na ng pag-aaral dahil sa programa at nagtatrabaho na ngayon bilang profesional at lisensyadong teacher at midwife. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Maraming salamat, Nico Bagsik. At abangan mamaya sa headline ngayon, bawas presyo sa LPG sasalubong sa Hunyo. Na MMDA nagbabala sa pagtatakip ng plaka laban sa NCAP. At delikadong heat index sinaasahan sa 13 lugar ngayong araw. Ang buong detalye ng mga balita yan mamayang 11:30 ng umaga sa headline ngayon. Ako po, si Rica Lazo. DZMM Balita Ngayon. Sina Peter Musngi at Rica Lazo sa Balita Patan. Balita Patan. Handang magserbisyo anuman ang pinagdadaanan. Makikinig, maglilingkod, at aalalay sino man ang nangangailangan. Tatak Winnie Cordero yan. Sa ating pagkakaisa at pagtutulungan, mas malawak ang pagseserbisyo para sa mamamayan. Ito ang Tatak Serbisyo. Tatak Serbisyo sa DZMM. Ang mga pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado. Tatak Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. Tatak DZMM. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Patuloy na magbabalita, patuloy na maglilingkod. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30. DZMM Balita Ngayon. Magandang umaga mga kapamilya. Iginiit ng Embahada ng Pilipinas sa Washington DC na dapat sa Pilipinas ibalik ang mga Pilipinong ipadedeport mula Amerika. Kasunod ito ng ulat na dinala sa third country gaya ng El Salvador ang ilang ipinadeport na illegal immigrants sa Amerika. Sinabi ni Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez na malinaw nilang sinabi sa Amerika na handa ang Pilipinas na tanggapin ang mga Pilipinong ipadedeport kaya hindi dapat ipadala sa ibang bansa. Una nang iniulat na nasa 300 Pilipino na ang ipinadeport dahil sa mass deportation policy ng Administrasyong Trump. Sa ibang balita, iginagalang ng House Prosecution Panel ang pag-urong ng Senado sa pagbabasa sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang kumpirmado siguradong balita, hatid ni Pamela Vasquez. Pam.
Dika, ayon sa isa sa mga tatayong House prosecutors na si Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, ang Senado ang tatayo bilang impeachment court kaya pwede itong magpasya sa mga proseso o petsa para sa trial. Tiniyak din ni Defensor na patuloy ang paghahanda at pag-aaral ng panel sa mga ebidensyang ipepresenta nila. Iniurong sa Hunyo 11 ang pagbabasa ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos mapagkasunduan sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting kahapon na unahin muna ang mahalagang panukalang batas sa natitirang sesyon ng 90th Congress. Kailangan ding isadang sa Commission on Appointments ang higit 200 presidential appointees. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrola, Pamela Vasquez, DZMM. Maraming salamat, Pamela Vasquez. At abangan mamaya sa headline ngayon, dating Congressman Arnolfo Teves Jr. nakatakdang dalhin sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Isa patay, 5 sugatan sa magkasunod na aksidente sa Camarines Norte. At dagdag bawas sa presyo ng petrolyo namumuro sa Martes. Para sa iba pang balitang kumpirmado, sigurado, manatiling nakatutok sa DZMM, YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo. DZMM Balita ngayon. Basta AM, basta AM, basta AM. DZMM numero 1 sa aksyon. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Si Martin Rivera para sa DZMM. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng GCash. Nagseserbisyo, Ninya Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. Mas madali ang serbisyo sa DSWD Health. Para sa lahat na nag-a-apply na maging Social Welfare and Development Agency O SWADAS, mag-login lang sa helps.dswd.gov.ph para sa registration, licensing at accreditation. Sagutan ng form, isubmit at bayaran ng fee. At sa loob lang ng 7 araw, malalaman mo na ang status ng application mo. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 028931-3181 o i-follow ang DSWD Standards Bureau. Dahil bawat buhay mahalaga sa DSWD. May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaserbisyo of the Day. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid ni na Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ko. Ako po si Dr. Serbisyo. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Migs, kadarating lang ni dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. dito sa New Bilibid Prison kung saan siya idedetene bandang alas 12:44 ng tanghali. Agad siyang idiniretso dito sa NBI Detention Facility sa Building 40 ng New Bilibid Prison pagkatapos ng pulong palitaan kanina. Si Arnolfo Teves Jr. ay 2 taong namalagi sa Timor-Leste bago mapabalik sa bansa kagabi. Naharap si Teves sa 10 counts of murder dahil sa umano'y pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo at 9 na iba pa. 12 counts of frustrated murder at 4 counts of attempted murder. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez, DZMM. Maraming salamat, Gabriel Gonzalez.